Alam mo ba, ang mga nauuna sa paaralan ang sila ang mas nauuna rin sa tagumpay. At ang naghintay muna ng gana, madalas wala talagang nasisimulan. Dahil ang tiyaga, yan ang tunay na ganda ng isang estudyante. Assalamualaikum at magandang araw sa lahat ng mga estudyanteng aking minamahal. Maligayang pagdating sa ika-15 na episode ng serye na 100 Araw ng Motibasyon para sa Estudyante. Ngayon ay nais kong ibahagi ang isang simpleng gawain ngunit may malaking epekto sa kahusayan ng estudyante. Dumating sa paaralan ng maaga, ang biyaya ng kaalaman ay dadaloy. Mga estudyanteng aking minamahal, kapag tayo ay dumating ng maaga sa paaralan, talagang nagbibigay tayo ng regalo sa ating sarili, regalo ng oras at kapayapaan. Ang pagdating ng maaga ay nagbibigay daan sa iyo na maging handa bago magsimula ang klase, buksan ang libro at suriin ang paksang pag-aaralan, magtanong sa guro ng mas maaga, makipag-ugnayan sa mga kaibigan sa isang positibong kapaligiran, maiwasan ang pagiging magulo at stress sa umaga. Ang pagdating ng maaga ay nagiging sanhi rin ng mas tahimik na isipan, mas maluwag na puso at mas matibay na pokus. At kapag tahimik ang puso, mas madali ang pagpasok ng kaalaman. Sa kabaligtaran kapag dumating ng huli, magulo ang isip, hindi maayos na masundan ang unang klase, nababahala ang mood sa pag-aaral, bumababa ang sigla, me, at ang kaalaman ay mahirap manatili. Tandaan mga mag-aaral, ang tagumpay ay nagsisimula mula sa maliliit na pang-araw-araw na disiplina. At ang pagdating ng maaga ay isa sa mga disiplina na nagsasanay sa sarili upang maging magalang, responsable at seryoso tungkol sa hinaharap. Kapag ang pagdating ng maaga ay naging ugali, makikita mong mas maayos ang buhay, mas madaling maunawaan ang mga aralin at mas harmonya ang relasyon sa guro at mga kaklase. Ang kaalaman ay biyaya at ang biyaya ay dumarating sa mga taong handang dumating ng mas maaga. Kung ang mensaheng ito ay kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Punong Guro AI YouTube upang sundan ang mga susunod na episode ng motibasyon para sa mga mag-aaral. Magpatuloy sa pagdating ng maaga, magpatuloy sa disiplina, magpatuloy sa tagumpay. Assalamualaikum at magandang araw sa lahat ng mga estudyanteng mahal ko. Maligayang pagdating sa ika-16 na yugto ng serye na 100 Araw ng Motibasyon para sa mga estudyante. Ngayon, nais kong magbigay ng isang mahalagang mensahe na maraming estudyante ang nahuhulog sa bitag nito. Huwag maghintay ng bagong sigla sa pag-aaral. Mga estudyanteng mahal ko, maraming tao ang nabibigo hindi dahil hindi sila matalino, kundi dahil naghihintay sila ng sigla bago simulan ang trabaho. Samantalang ang sigla ay hindi darating kung hindi tayo magsisimula. Sa katunayan, mag-aral muna, saka darating ang sigla. Kung lagi tayong naghihintay ng tamang mood, naghihintay ng sipag, naghihintay ng magandang hangin, naghihintay ng tamang oras, maniwala kayo, maghihintay tayo magpakailanman. Alam ng mga magagaling na estudyante ang isang lihim. Mas mahalaga ang disiplina kaysa sa sigla. Nagtuturo sila kahit walang mood. Natapos nila ang mga takdang aralin kahit tamad. Bumubukas sila ng libro kahit pagod. At dahil nagsimula sila, dahan-dahang dumarating ang sigla sa kanila. Magsimula sa maliliit na hakbang. Magbukas ng libro ng 2 minuto, gumawa ng isang ehersisyo, magbasa ng isang pahina, tapusin ang kaunting takdang aralin. Kapag tayo ay nagsimula na, darating ang momentum. At kapag dumating ang momentum, ang sigla ay magiging mas malakas. Tandaan mga estudyante, ang tagumpay ay hindi pag-aari ng mga taong laging masigla, kundi pag-aari ng mga taong laging disiplinado. Huwag hayaang kontrolin ng sigla ang iyong hinaharap. Ikaw ang dapat kumontrol sa sigla sa pamamagitan ng aksyon. Kung ang mensaheng ito ay kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel Pingitua AI YouTube upang sundan ang mga susunod na episode ng motibasyon para sa mga estudyante, magpatuloy sa paglakad, magpatuloy sa pag-aaral, magpatuloy sa tagumpay. Assalamualaikum at magandang araw sa lahat ng mga estudyanteng pinuno.
Ngayon, sa episode 17 ng Hamon ng Motibasyon sa loob ng 30 araw, nais ng pinuno na ipahayag ang isang bagay na tila simple, ngunit napakahalaga kung kaya nating makuha ito. Ito ay ang pasensya. Ang pasensya ay lakas. Minsan tayo ay nagagalit, nakakaramdam ng hindi kasiyahan at gustong gumanti. Ngunit tandaan, ang taong pinakamalakas ay hindi ang taong nananalo sa pagtatalo, kundi ang taong kayang kontrolin ang sarili sa oras ng galit. Kapag galit, manahimik. Ang pananahimik ay hindi tanda ng pagkatalo. Ang pananahimik ay tanda ng ating talino sa pamamahala ng emosyon. Ang pananahimik ay nagbibigay ng espasyo sa isipan upang mag-isip bago tayo kumilos o magsalita ng isang bagay na ating pagsisisihan. Kapag nadismaya, magpakatatag. Ang pagkadismaya ay normal. Tayo ay tao. Ngunit huwag hayaang ang pagkadismaya ay lumubog sa ating espiritu. Huminga, magpahinga ang isipan at pagkatapos ay bumangon muli na may mas matatag na puso. Mag-ingat kayo mga anak, ang buhay na ito ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamabilis na umakyat, kundi tungkol sa kung sino ang kayang magtagal at hindi madaling matitinag. Ang taong mapagpasensya, ang taong kalmado, ang taong kayang mag-isip bago kumilos, siya ang magtatagumpay at igagalang. Palaging nananalangin ang punong guro para sa inyo na maging mga estudyanteng mature, matatag ang loob, mataas ang asal, at maganda ang hinaharap. Kung kapaki-pakinabang ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Punong Guro AI sa YouTube para sa mga susunod na episode. Magpatuloy na maging matatag, magpatuloy na maging mapagpasensya, magpatuloy na umusad,